Alam ba natin kung sino ang posibleng tumestigo sa harap ng grand jury na tumitingin sa kaso ni Celeste Rivas Hernandez David? At kung totoo nga ito ay isang taong malapit kay romantic homicide na mga awit. Talakayin natin to. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May balita tayo kay David na dapat pag-usapan. Huli naming nabanggit sa inyo na iniulat na may grand jury na binuo para dinggin ang ebidensya kaugnay sa pagkamatay ng 14 anyos na si Celeste Rivas Hernandez na natagpo ang patay sa trunk ng isang Tesla na nakarehistro sa mga awit ng romantic homicide noong Setyembre. Sa Los Angeles, wala pang naaresto o naisampang kaso kaugnay nito. Iniulat na si David ay itinuturing na suspect ng Los Angeles Police Department. Pero tingnan mo, hindi pa nga natin kayang kumpirmahin ng 100% na may grand jury na talagang nakikinig ng ebidensya dahil ang mga grand jury ay lihim. Dapat talaga silang maging lihim. Hindi ito aaprubahan ng mga autoridad. Ayon sa Los Angeles Times, tila law enforcement sources ang tumulong magkumpirma nito. At ayon sa Los Angeles Times, binanggit nila na sa isang court filing sa kasong ito, merong pagtukoy sa isang grand jury number. Grand jury number. Pag-uusapan ko pa yan ng kaunti dahil naiulat na merong isang investigative grand jury na matagal nang nakikinig ng ebidensya sa kasong ito. Ngayon, ang isang investigative grand jury, kung ito talaga yon ay iba sa iniisip mo. Kung totoo ito, ang investigative grand jury ay hindi naglalabas ng indictment o kaso, pero pwedeng magrekomenda ng kaso at tumulong sa paglabas ng subpoena sa mga saksi. Pwedeng maglabas pa sila ng ibang ebidensya. Pagkatapos, kadalasan, dinadala yon sa isa pang grand jury para sa indictment. Lahat ng yan ay para sabihin, kung totoo ito, may malaking kaganapan tayo. Iniulat ng TMZ na ang presidente ng kumpanya ng paglalakbay ni David ay tinanong ng isang deputy district attorney sa harap ng grand jury noong Lunes. Tinutukoy natin si Robert Morgenroth na siya raw namumuno sa Mogul Vision. Yan ang record label ni David, pati ang Zara Brothers Travel, ang travel company. Ngayon, iniulat ng TMZ na lumabas si Morgenroth mula sa korte, nasa hallway, at di umano'y narinig na sinasabi sa kanyang abogado na ang deputy district attorney na nagtatanong sa kanya, quote, napakamapilit niya kung bakit hindi ako tumawag ng pulis. At quote, sabi ko, pakiramdam ko wala akong responsibilidad na gawin yon at gusto ko lang ipagpatuloy ang tour. Hayaan na niyong ipaliwanag ko yan. Hindi natin alam kung totoo ito, syempre, di ba? Pero kung totoo man, at kung totoong tinanong nga siya tungkol dito at tungkol sa kaso ni Celeste, kung yun nga ang grand jury na kinabibilangan niya o kung ano man ang pinapatotohanan niya, ipinapahiwatig nito na posibleng alam niya ang krimen pero hindi siya kumilos ng sapat. Na ang tinutukoy tungkol sa tour ay maaaring tungkol sa tour ni David dahil sa totoo lang si David ay nasa tour noon. Nang matagpuan ang katawan ni Celeste, agad na kansela ang tour. Naging malaking balita ito at bihira nang magpakita si David mula noon. At ano nga ba talaga ang alam ni Morgenroth tungkol sa mga nangyayari? Ibig bang sabihin nito ay may alam si David? Ibig bang sabihin nito ay konektado si David dito? Malinaw na marami pang tanong. Pero ang magkaroon ng isang taong direktang konektado sa mga awit na iniulat na iniimbestigahan sa isang grand jury proceeding, kailangan nga pag-usapan ang malaking kaganapan na yan. At dapat kong banggitin na iniulat na ang Deputy District Attorney ang nagpepresenta ng ebidensya sa grand jury, okay? Kaya kung totoo ito, iniulat na maaring si Beth Silverman yon. Isa siyang veteranong taga-usig na tila humahawak ng malalaking, matataas na profile na kaso ng pagpatay sa county. Minsan siyang ginawaran ng Centurion Award sa husay sa pagsisiyasat ng cold case at technical na suporta. Siya ang nag-usig kay Samuel Little, ang pinakakilalang serial killer sa Amerika, at nakakuha ng 3 hatol laban dito. Isa siyang malaking tao. Ngayon habang sinusubukan nating ayusin ang impormasyon mula sa grand jury, kailangan ko ring banggitin ang isa pang bagay. Isa pang kaganapan tungkol kay Steve Fisher na naimbitahan na natin dati sa palabas. Siya ang pribadong investigador na inupahan ng may-ari ng ari-arian kung saan umano nananatili si David. Malapit ito sa lugar kung saan nahanap ang Tesla na may bangkay ni Celeste. Nasa ilalim na sa search warrant ng pulis ang ari-arian na iyon. Kaya na naging bukas si Steve tungkol sa kanyang investigasyon. Siyempre, hindi niya ibinabahagi lahat ng detalye tungkol sa mga natuklasan niya, pero nag-post siya nito sa X at kailangan nating pag-usapan ito. CP, ang ginagawa sa dilim ay malalantad din sa liwanag.
Bukas ng umaga, inutusan akong humarap sa Los Angeles County Criminal Court para sa isang order to show cause. Wala akong natanggap na summons para sa contempt hearing. Wala akong natanggap na reklamong nagpapaliwanag ng umano'y contempt na dapat kong sagutin. Walang case number at hindi rin lumalabas pangalan ko sa pampublikong talaan ng korte. Noong Biyernes, natanggap ko ang sulat kamay na tala mula sa Deputy District Attorney at pinapunta ako sa Martes ng umaga. Ipinost din niya ang sulat, pagdinig para sa parusa sa criminal court na walang case number. Tila ayaw nilang ilantad ito sa publiko. Mahal mo man ako o galit ka sa akin, dapat mong ikabahala ito. Nakakatakot ang katotohanang nangyayari ito sa ating sistemang kriminal na hukuman. Lumalantad ako ngayon sa publiko bago ang pagdinig bukas na hindi ko dadaluhan upang malaman ng lahat ang nangyayari. Narito ang kasaysayan, kamakailan nagtestimonya ako bilang saksi sa harap ng grand jury sa 2 araw. 2 investigador ang nag-abot sa akin ng subpoena para sa unang araw ng testimonya, alas 6 ng umaga sa pintuan ko. Inutusan akong tawagan agad ang Deputy District Attorney. Sinabi niya na dahil saksi na ako sa grand jury na hindi na ako pwedeng magsalita tungkol sa kaso at labag na iyon sa batas. Kung gagawin ko yon, napunta ako sa imposibleng sitwasyon. May kliyente akong direktang konektado sa kasong ito. Kung di ako makakausap sa kanya, nilalabag ko ang professional kong tungkulin. Ito ang dahilan kaya ako tinawag bilang saksi sa grand jury. Isang estratehiyang ginamit para subukang patahimikin ako. Nagsalita na rin sa publiko ang medical examiner ng Los Angeles County tungkol sa kaparehong estratehiyang pagpapatahimik laban sa kanilang opisina. Nagsaliksik ako sa batas, kinausap ang mga abogado at nadiskubre kong niloloko ako. Heto ang mahalagang katotohanan. Sa California, walang pangkalahatang obligasyong maging lihim ang mga grand jury witness. Para yon sa mga hurado at opisyal ng korte. Ang isang saksi ay obligado lamang maging lihim tungkol sa anumang nalaman nila na tanging mula lamang sa grand jury proceeding. Hindi ito naaangkop sa anumang naalam na nila bago tumestigo o anumang nalaman nila sa labas ng grand jury. Gusto kong huminto dito dahil maraming maghahanap nito online at posibleng bigyan ng maling sagot ng Google Artificial Intelligence na kailangang manahimik ang mga saksi. Kung i-click mo ang mga totoong pinagkunan, makikita mong mali ang buod ng Artificial Intelligence. Tahimik ang batas ng California sa ganap na pagiging lihim ng mga saksi. Madalas sabihan ng mga saksi na huwag magbunyag ng ilang bagay. Ngunit ang mga ilang bagay na iyon ay tumutukoy lang sa nalaman sa proseso ng grand jury, hindi sa sariling kaalaman o impormasyong alam na ng publiko. Noong 1983 naglabas ng opinyon ang Attorney General ng California para sa legal na paglilinaw sa isyong ito. Napakalinaw nito, naglakip ako ng mga screenshot ng opinyong iyon. Gusto kong linawin na hindi ko kailanman ibinahagi ang aking testimonya kahit pinapayagan ako ng batas na gawin ito. Hindi ko kailanman isinapubliko na ako ay saksi sa grand jury kahit 1 beses o 2 beses. Sa halip, inabuso ng Deputy District Attorney ang kapangyarihan ng proseso ng grand jury sa malinaw na pagtatangkang patahimikin ako. Sinabihan akong lumabag sa batas at binigyan ng sulat kamay na abiso na dapat akong humarap sa criminal court para sa contempt hearing. Walang summons, case number o record sa public docket. Walang dokumentong nagsasabi ng paratang kaya di ako makakasagot. Sinabihan akong bumalik bago magmartes ng umaga kung aalis ako ng bayan. Sumulat ako ng liham sa hukom at Deputy District Attorney para ipaliwanag ang aking panig. Hawak na nila ang liham mula Biyernes ng hapon pero wala pa rin akong sagot. Ilang oras na lang bago ang pagdinig kung saan may banta ng contempt case sa akin sa tila lihim at di opisyal na proseso ng korte. Kailangan kong ilantad ito sa publiko para malaman ng lahat ang nangyayari. Ito lang ang paraan para maprotektahan ko ang sarili ko laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Nakakatakot na nangyayari ito sa pinakamataas na antas ng korte. Mahalaga ang pagiging bukas at tapat. Wala na akong ibang option. Kaya mong basahin ang palatandaan at magbigay ng matibay na argumento na si Celeste Ribas Hernandez ang tinutukoy niya pero hindi tayo sigurado. Tingnan mo, marami talaga tayong hindi alam tungkol sa nangyayari. Bahagi nito ay dahil, at ito ay tila tinukoy ni Steve Fisher, ang medikal na taga-suri. Ang medikal na taga-suri, naibalita na namin ito dati, ipinag-utos ng korte ayon sa hiling ng Los Angeles Police Department na maglagay ng security hold sa anumang impormasyong ilalabas ng opisina ng medical examiner. Walang maaaring ilabas na detalye sa publiko tungkol sa sanhi o paraan ng pagkamatay ni Celeste. Gaya ng nabanggit ko, mukhang nirepaso ng Los Angeles Times ang petition sa korte para sa security hold na ito, na tumutukoy sa isang grand jury number o tila isang grand jury number. Kaya naman nila iniuulat na posibleng ngang may naitalagang grand jury dito. At sasabihin ko rin, naglabas ng pahayag ang Robbery Homicide Division ng Los Angeles Police Department noong katapusan ng nakaraang buwan at inuulit ko, ang Los Angeles Police Department ay may kaalaman sa mga balita ng media tungkol sa investigasyon.
kay David Celeste Rivas at nais linawin ang ilang impormasyon mula sa mga ulat. Hindi nagelo ang katawan ni Celeste Rivas nang matagpuan ito noong Setyembre 8, 2025. Tuwirang salungat ito sa iniulat ng TMZ na paulit-ulit pang iginigiit ang kanilang ulat at pinagkukunan. Hindi siya pinugutan ng ulo. Meron kaming ebidensya na si David ay naglakbay papunta sa lugar ng Santa Barbara noong tagsibol ng 2025. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng paglalakbay at wala pa kaming desisyon kung may kaugnayan ito sa kaso. Hiniling ng Los Angeles Police Department na silyuhan ng korte ang record ng investigasyon ng Los Angeles County Medical Examiner sa pagkamatay ni Celeste Rivas. Hiniling ang utos para siguraduhin na ang Robbery Homicide Division ang unang makaalam ng mahahalagang detalye ng kanyang pagkamatay bago ang media at publiko. Ang utos ay hindi para sirain ang pagiging bukas. Wala nang dagdag na impormasyon sa ngayon. Gusto kong maintindihan ang bagong nangyaring ito. Ang grand jury, tama kung sino ang maaring nagpatotoo. Hayaan ninyo akong tumawag ulit. Colin L. Schmidt, dating ahente ng FBI at Chief Executive Officer ng Kronos Litigation Experts. Salamat sa pagpunta, labis ko itong pinahahalagahan. Dito tayo magsimula. Gaano mo binibigyang halaga ang ideya na talagang alam natin merong grand jury na binubuo at talagang alam natin kung sino ang nagte-testify sa harap ng grand jury ngayon? Dahil posible talaga na narinig si Morgan Roth at maaaring siya ay nagte-testify sa kasong ito. Mukhang may ilang ebidensya kang nagpapatunay na may grand jury base sa mga taong lumahok sa proseso. Kaya parang nabanggit mo ang patakaran sa pagiging lihim, opisina ng taga-usig at mga opisyal ng korte na ngayon ay robbery, homicide, and if ang detective ay hindi ibubunyag ang information yon at hindi rin iyon kung totoo ngang ito ay isang grand jury na binuo, hindi iyon lalabas hanggat hindi pa naihahain ng indictment. And kapag yung indictment na iyon ay mula na talaga sa grand jury, iyon ang magpapatunay sa lahat ng mga bagay na nangyayari. Kung totoo ngang magpapatotoo si Morgan Roth, bakit nila gugustuhin magpatotoo siya? Sa tingin ko, sa pangkalahatan, kapag may marahas na krimen, hindi ka nagsasagawa ng grand jury sa lokal na antas. Gumagawa ka ng preliminary hearing, ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng probable cause, inaaresto mo ang tao tapos ihaharap mo ang probable cause sa hukom na siyang magpapasya kung sapat ito para suportahan ang pag-aresto. Sa tingin ko, binuo ang grand jury para tiyakin ang pahayag ng mga saksi at iwasan ang sorpresa sa paglilitis. Kaya sa tingin ko, napaka-epektibong legal na estratehiya ito dahil parang magkakaroon ka na agad ng iyong paglilitis, malalaman mo na kung ano ang sasabihin ng lahat ng mga taong ito bago mo pa sila ilantad sa publiko. Ngunit kung magpapatuto ang taong iyon, gaya ng sabi ko, hindi pa ito kumpirmado hanggat walang formal na kaso. Sa tingin ko, makatuwiran na naroon siya bilang saksi dahil siya ang nakikipag-ugnayan sa kanilang taong iniimbestigahan sa buong prosesong ito at kailangan niyang magpaliwanag kung talagang naintindihan niya na may naganap na krimen. May isa pang batas sa federal na sistema na tinatawag na misprision of felony. Ibig sabihin kung alam mong may krimen at sinadya mong hindi ito i-report, maaari kang malagay sa alanganin sa batas. Kaya parang nagsisimula ng mabuo ang kasong ito. And sa tingin ko mukhang magkakaroon ng indictment dito sa lalong madaling panahon. Nabanggit mo kung ano ang posibleng pananagutan kung may nakakaalam ng krimen at hindi ito inireport. Pero bakit siya kinukulit tungkol doon? Dahil naisip kong interesante na itanong kung ano ang sinabi sa kanya, sino ang nagsabi at kailan niya ito nalaman. May kilala kang direktang konektado kay David at isa pang nagsasalita tungkol sa tour. Nangyayari pa ang tour ng matagpuan ng katawan ni Celeste. May tanong pa rin kung gaano siya katagal sa kotse. Naniniwala silang matagal din yon. Pero kung ipagpapalagay nating totoo ang mga pahayag na ito, at ipagpapalagay na talagang inusisa siya tungkol dito at tinanong siya tungkol dito, ano ang sinasabi nito tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya? Ano ang sinasabi nito tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng iba? At higit sa lahat, ano ang sinasabi nito ukol sa posibleng pagkakasangkot ni David? Humakbang ka muna pabalik at suriin ang mga elemento ng krimen dahil ang kaalaman at kamalayan sa kasalanan ay nagpapakita ng intensyon. Kaya kapag tinatanong nila bakit hindi mo ini-report, ang ibig nilang sabihin ay may pagtatakip. Ang pagtatakip ay nagpapakita ng kamalayan sa kasalanan. Sa tingin ko, gusto niyang patunayan ang kamalayan sa kasalanan. Hindi lang niya o kundi pati ng taong kanilang pinuntirya. Sa investigation ito, mahalagang itanong, bakit hindi mo ito ini-report? Dahil gusto nilang malaman kung may nagsabi sa kanya na huwag i-report ito at kung meron man,
Magpapakita iyon ng kamalayan sa kasalanan. May posibilidad ba na may paliwanag dito? Na si David ay walang ideya sa nangyayari, walang alam na si Celeste ay nasa kotse, at hindi siya nasabihan tungkol sa kahit ano. Ayaw nilang ma-distract siya habang nasa tour. At maaari tayong tumalon sa ibang konklusyon, di ba? Maaari tayong tumalon sa iba pang mga konklusyon tungkol sa di umano'y pagkakasangkot ni David. Hindi natin alam ng sigurado, ulit, hindi pa siya naaresto, hindi pa siya kinasuhan ng kriminal. Hindi pa opisyal na tinukoy ng autoridad na siya ay suspect o taong interesado. Pero posible ba na kung susuriin mo ang pahayag na iyon, maaari mong pag-isipan na iparating ba kay David ng maayos ang anumang impormasyon tungkol sa nangyayari? Sa totoo lang, nag-iisip lang tayo dito sa palabas na ito pero kailangan mong gumamit ng logical na pag-aanalisa. Malapit siya kay David at siya ang tour manager nito. Maraming pera ang kinita niya dahil dito. Kaya mataas ang posibilidad na alam niya ang relation sa pagitan ni David at nang namatay. May isa pa akong gustong idagdag. Maraming nangyayari sa kasong ito. Pero dapat nating tandaan na may batang natagpo ang putol-putol ang katawan sa kotse. Yun lang. Maraming nakikialam, nag-uulat at nagbibigay ng opinion pero dapat nating balikan ito. Mahalaga ang hustisya para sa batang ito. May karapatan siya kahit pumanaw na at dapat igalang iyon. May kalituhan kung naputol ba o hindi ang katawan niya dahil magkahalo ang ulat. Ang alam natin siya ay patay na siya. Ang alam natin ang nabubulok niyang katawan ay natagpuan sa loob ng kotse na iyon. May tanong kung ano ang nangyari. May tanong din kung ito ba ay isang pagpatay. Ito ba ay pagtatakip lang sa kanyang katawan at pagtatapon ng bangkay? Nakakabaliw isipin na yon. Pero muli, tama ka ng 100%. Gusto naming panatilihin yon. Gusto naming makakuha ng mga sagot dahil gusto naming makuha ang mga sagot para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang ideyang ito na may mga maaaring tumestigo sa grand jury, kabilang si Ginoong Morgan Roth, sinasabi ba nito sa iyo ang tungkol sa isang pangalawang suspect? Nabanggit ko na ito dati sa sidebar, babanggitin ko ulit. Meron kang kilalang criminal defense attorney, si Mark Geragos, na nagsabi sa kanyang Two Angry Men podcast na may pangalawang suspect na natukoy ng mga autoridad. Isang tao na konektado sa pagtatapon ng katawan ni Celeste na nagsasabing nailagay na nila ito sa isang timeline na halos eksaktong minuto at natukoy na rin ang lokasyon. Ito ay social media, cellphone, Tesla at iba pang global positioning system tracking device. Posible bang kapag tinatalakay natin ang grand jury, kasama rito ang mga nagtestigo, pati ang lalaking konektado kay David? Posible bang ito ay tungkol sa isa pang suspect? Sa tingin ko, babalik ito sa kanyang legal na estratehiya base sa aking karanasan sa paggamit ng grand jury. Gusto niyang tiyakin na walang surprise sa paglabas nila nito dahil mainit ang atensyon ng media. Pero sa punto mo tungkol sa pangalawang suspect, bahagi iyon ng grand jury, isang investigative grand jury, para itanong ang mga tanong na iyon at makita kung merong uri ng sabwatan o to maging kasangkot sa pagpatay na ito o krimen o pagtatapon ng katawan o may sabwatan ba para pagtakpan ito. Ginagamit niya yung grand jury gaya ng disenyo ng mga ama ng bayan noon. Ay ito ay para magsagawa ng investigasyon, mailahad ang lahat ng information at matiyak na makakamit niya ang hustisya, ganap na hustisya. Ibig sabihin makakatanggap ng hustisya ang lahat ng sangkot dito. Colin, hindi na lihim na sinusubukan ng mga autoridad ng batas na huwag magbunyag ng masyadong maraming detalye tungkol sa investigasyong ito. Steve Fisher, yung post na yon sa X, okay? Maraming bahagi sa post na yon na tumutugma sa iba't ibang aspeto ng kasong ito. Pinag-uusapan niya ang kliyente niya na may kaugnayan sa kaso at isang deputy district attorney na babaeng posibleng si Beth Silverman. Itong ideya na magtestigo sa posibleng grand jury, yun ang pinag-uusapan natin. Yung opisina ng medical examiner, nabanggit ko na dati, yung pananaw niya, alam mo tungkol sa kung ano ang pwedeng sabihin o hindi pwedeng sabihin ng opisina ng medical examiner ay talagang tugma sa nakikita natin. Sa tingin ko, makatarungan namang sabihin na ito ay tungkol sa kaso ni Celeste Rivas Hernandez David. Hindi pa tayo sigurado, hindi natin check kung ano talaga ang sinasabi ni Steve. Ano ang napulot mo doon? Ang kanyang paglaban dito at ang ideya na ito na pati na rin ang mga pulis at opisina ng piskal, parang sinusubukan nilang huwag maglabas ng anumang impormasyon tungkol sa nangyayari ngayon. Bilang dating pulis at isang pribadong mamamayan, kung hihilingin akong tumulong o makibahagi sa paghahanap ng hustisya para sa isang bata, gagawin ko iyon.
Lisensyado rin akong pribadong investigador at sumusunod sa Code of Ethics ng mga pribadong investigador sa California. Alam mo, sa maaari na mo nga sabihin na may punto ka na kailangan nilang makipagtulungan sa mga pulis. Napakahaba ng post kaya kailangan mong magtanong ano nga ba talaga ang pinsala sa kanya para bumalik at magpatotoo at suportahan ang investigasyong ito at gawin ang kailangan niyang gawin at makipagtulungan. Kung ang mga pulis ay lumapit sa akin bilang isang private investigator, pwede bang hinaan mo lang muna at manahimik habang tinatapos namin ito? Siguro din gagawin ko yon at sabihin ko sa kanila, ano man ang kailangan ninyong ipagawa sa akin, gagawin ko. Kaya tungkol sa sinabi niya o na nabigla siya dito, para sa akin, parang binibigyan lang nila siya ng paunang abiso bago nila siya bigyan ng summons para pumunta doon. Yun ang tungkol sa note na yon. Pero syempre, puro hula lang tayo sa ngayon dahil hindi ko pa nakakausap si Ginong Fisher tungkol sa totoong nangyari. Pwede mo pa bang kausapin ng kliyente mo tungkol sa nangyayari, tungkol sa mga sinabi mo sa grand jury? Kasi parang ang punto niya, may conflict siya dito. Sinasabi mong hindi ako pwedeng magsalita pero may kliyente akong dapat kong ireportan. Hindi naman siya abogado, kaya walang pribilehiyo sa pagitan ng private investigator at kliyente maliban kung ang kliyente ay abogado at sakop ng attorney-client privilege. The honest saying, kailangan niyang makipagtulungan o kailangan niyang, alam mo na, maghinay-hinay, alam mo na, itigil ang ginagawa niya. At least hanggang matapos nila ito at ang yugto ng grand jury. Pero, alam mo, ang ilabas yan sa X kasama lahat ng impormasyong yun at parang inilalantad niya ang mga hinaing niya, sa tingin ko hindi talaga maganda yan. Sige, hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Bakit ba ito malaking issue? Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari kung papayagan ang opisina ng medical examiner na maglabas ng impormasyon? Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari kung nailabas ang impormasyon mula sa grand jury? Sa tingin ko, kailangan nating lahat maintindihan kung bakit. Kung totoo, ang Los Angeles Police Department ang Deputy District Attorney. Bakit ayaw nilang ilabas ang impormasyon tungkol sa kasong ito? Lalo na kung may grand jury na nagaganap. Pero bakit? Sa pangkalahatan, maraming nakatutok dito, maraming haka-haka. Gusto naming magkaroon ng kasagutan ng pamilya. Ano ang pinakamalaking panganib sa isang investigasyon sa posibleng mga kaso kung ilalabas ang impormasyon sa panahong ito? Dalawa talaga ang dahilan mo. Una, dahil sa media, sa palagay ko ay ayaw lang nilang dagdagan pa ang apoy ng mga haka-haka at mga teorya ng sabuatan at kung ano-ano pa. Kaya gusto nilang itago muna ang lahat. Naranasan na nila ito, alam mo, sa Los Angeles, ang opisina ng taga-usig ang sentro ng mga high-profile na kaso. Ang isa pang dahilan ay ayon sa ulat ng medical examiner, maaaring magbigay ng babala sa isang tao na hindi nila alam na pinaghihinalaan na pala sila. Kaya gusto nilang siguraduhin na itinatago nila lahat ng iyon sa kanilang sarili para hindi nila, kaya nagkakaroon sila ng pagkakataong makausap lahat ng walang babala sa iba. Kung totoo si Beth Silverman ang namumuno rito at nabanggit ko na ang mahahalagang bahagi ng kanyang karera. Um, Malaking pangalan para mapabilang dito. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Sa totoo lang, ang siya mismo ang bumuo ng investigative grand jury ay nagpapakita ng kanyang antas ng, kung totoo ba, pag-adsumpuno mo, ipinapakita nito sa akin ang antas ng kanyang kasanayan at talento. At alam niya ang ginagawa niya. At masasabi nating siya marahil ang pinakamahusay na homicide district attorney sa opisina na yon at siya rin ang may pinakamaraming karanasan. Kaya sinisiguro niya kung totoo na maayos lahat ng detalye sa grand jury at walang palalampasin. At magiging malinis ang prosecution kasing linis ng maaari mong makuha sa ganitong uri ng kaso. Gusto rin kitang tanungin tungkol sa biyahe sa Santa Barbara. Hindi ko sure kung napag-usapan na natin to pero kumpirmado na ngayon ng mga autoridad. Siniyasat nila kung si David ay sumama sa biyahe o hindi. Kung ito man ay may kaugnayan sa nangyari kay Celeste alinman sa kanyang pagkamatay o pagtatapon ng kanyang katawan. Tagsibol, ano ang palagay mo doon? Sa tingin ko, muli, kung huhulaan natin kung ano ang laman niyan, yung supercomputer na nasa Tesla na yon at o isang telepono, makikita nila na may tiyak na oras na siya ay nasa Santa Barbara at maaring maging mahalagang ponto iyon sa kanilang timeline tungkol sa nangyari kay Celeste. Gaya ng sinabi ko, hindi natin alam kung sino ang gumawa nito, ano ang ginawa nila, or sino ang gumagawa nito. Pero ang katotohanan base sa kanilang pagkumpirma, ang Los Angeles Police Department na siya ay nasa Santa Barbara sa isang takdang panahon. Maaari ko lang ipalagay na baka iniuugnay nila o sinusuri iyon sa oras ng kanyang pagkamatay.
At kaya napakahalaga ng oras na yun kung kailan siya nasa Santa Barbara. Colin L. Schmidt, salamat sa pagpunta at pagtulong. Pinahahalagahan namin ito. Walang anuman, pinahahalagahan ko rin ito. Hanggang dito na lang muna sa Sidebar. Salamat sa inyong pagsama. Mga kaibigan, tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Maaari ninyo akong sundan sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkikita tayo muli sa susunod.